makikita niyo yung ads ko kung tungkol siya sa gulay. Kung hindi kayo kumakain ng gulay, hindi niyo makikita yung ads ko. Bakit? Kasi I have the power to set interest. Okay, Facebook, ipakita mo lang to sa mahilig sa basketball. Okay? Okay, Facebook, ipakita mo lang to sa mga nasa Atimonan, Quezon. So ako, yung nagdidikta kay Facebook para ipakita sa inyo, depende sa inyong interest, sa inyong behavior yun. Paano ngayon nakukuha ni Facebook yung mga ganong information? Una, tandaan niyo ba na nag-register kayo? Alam ni Facebook ang pangalan nyo. Alam ni Facebook ang birthday nyo. Alam niya saan ka pumupunta because your GPS location sa cellphone mo ay bukas. At alam niya yung interest mo. Bakit? Kasi yun yung lagi mong pinapanood na video, yun yung lagi mong sinishare na content. So yung mga micro-information na yun, naka-register kay Facebook. At sa aming mga advertisers, we call it pixel. Okay? So it's just a tiny language we call pixel. So bawat isa sa inyo, may kanya-kanya kayong pixel inside Facebook. So alam ni Facebook, sino yung interested sa stock market. Paano nyo alin nalaman? Backtrack tayo kasi stock market. So highly targeted siya. Nung nag-umpisa ako magbayad kay Facebook showing this, sir, magkano yun? $1 per day, only per ad set. So $1 right now, it's around 58 pesos if not mistaken, ano? During that time, it's around 62 pesos in 2020. So imagine, for 62 pesos, makikita na ng tao yung ads ko. Pero limited lang yung reach nun. Kung gusto kong palakihin, magbabayad ako ng doble, triple, times 5, times 10. Okay? So ito yung isa sa pinaka-bumenta ads ko. Kasi ako hinaan dyan, sa loob lang niya ng kwarto. Okay? Sa loob ng 4 na minuto, ni-vlog ko lang ano ang stock market. Walang complicated words, walang mga very highfalutin terms, yung maintindihan ng simpleng tao. Bakit? Para hindi sila matakot sa word na stock market. Okay? At sa akin, buo sa isip ko, ang aking market ay yung mga walang alam. Bakit? Kasi pag ginawa kong market, yung mga expert na, kukunti sila. Pero pag ang ginawa kong market is yung, let's say, the masa, walang alam tungkol sa stock market, malaki yung potential ko para kumita. Diba? Mga beginners. So yun ang ginawa namin. Itong ads na to, hindi ko alam kung dumaan sa newsfeed nyo 2 years, 3 years ago, nakagather kami ng 8 million impressions, 8 milyong tao yung nakakita. Okay? And then mga reactions and shares. Bakit mahalaga to? Kasi nakikita ng Facebook, pag maraming mga nag-i-engage sa inyo, ibig sabihin yung content nyo magandang ipakita sa mga tao. Okay? Kung magandang ipakita siya sa mga tao, anong tendency? So si ate, 5 oras lang nag-Facebook. Halimbawa lang, sa loob ng isang araw. Bakit? Kasi magaganda yung contents na nakikita niya. Pag pangit yung contents, aayaw siya sa Facebook, tama? Lilipat sa TikTok, sa Twitter, di ba? Kaya si Facebook, ang gusto niya, gumawa ka ng content na maganda, engaging. At pag nakita ni Facebook na engaging ang content mo, magiging mura yung bayad mo sa kanya. Yun ang premyo sa aming advertiser. Hoy, ang ganda ng ads mo. Ibebenta natin ng 1 centavo per share, halimbawa. Compared to 5 pesos per share, halimbawa. So, yun ang reward ni Facebook. Next slide, please. So, ito yung libro ko na printed copy. Okay? After 15,000 copies na nabenta namin ebook, nag-decide na ako na i-print na yung libro. Kasi may mga tao pa rin in the Philippine market na gusto nila nababasa nila yung libro. Tama? Masyado daw masakit sa mata pag nasa tablets lang or nasa cellphone, maliit yung font. So I pushed personally for printed copies and then we distribute this nationwide. Okay, Luzon, Visayas, Mindanao. Buti pa yung libro nakakarating sa Palawan ng walang kwento, walang bayad, di ba? 70 pesos lang, nasa Palawan na. So ito yung nangyari sa amin, o sa akin. Next please. Ayan. And then may other book, Waking Up to Sure Sales. It's a compilation of ano yung ginawa ko para mapalago yung libro. By the way, may dala akong konting copies. Mamaya nandun ako sa book table. So sign tayo dun. Bibenta ko na mura lang. Okay, so next slide ulit. Okay, next slide. Ayan. So nung pandemic, syempre, negosyante, di ba? Para bang teacher na hindi nagtuturo. O parang pulis na walang pinoprotektahan. During the pandemic, businessman ka na wala kang negosyo. Kasi nagsara yung business. Okay? So
naging frustration siya. Kaya yung frustration na yun, yung desperation, kinonvert ko into inspiration. Sabi ko, kailangan ko makapagsulat ng libro, isusulitin ko yung lockdown ngayon. Okay, next slide. Yan. Nag-umpisa na kami sa ebook. Okay. And by the way, if you want to be an author, hindi nyo kailangan na magaling kayo sa grammar. Okay. Hindi siya requirement. Okay. Na kailangan ba, sir, ang libro mo purely English? Ito, Taglish to. Tagalog and English combination. Bakit ko ginawang ganon? Kasi nga ang market pumasa. Kung isusulat ko siya sa English, many people, maybe hindi sila makakarinig agad-agad. Kaya ginawa ko siyang Taglish. And then, yung book title, alam niyo ba, yung title pa lang ng libro nyo, may hatak na yan. Okay? So ako, ginawa ko, pinasimple ko lang, start with 1,000. So imagine mo, isang ako, start with 1,000, ni-revise ko yung title. And then, in the front cover, I had there Brother Bo Sanchez. Kaya si Brother Bo. Okay? So, nag-send lang ako ng email sa kanya. Sabi ko, Brother Bo, meron akong bagong libro. Can you write a blurb about this? By the way, the blurb is the book. Yung nakalagay lang doon. Parang binubudol ni Brother Bo yung bibili. Na nakalagay dito, get this book, Ken knows what he is doing, etc. etc. So, nakita yan agad sa front ng libro ko. Bakit mahalaga yun? Over the years, if you want to be sa totoo lang, sa loob ng mga bookstores, marami kayong kakompetensyang libro. Tama? Halimbawa, on the business side, maraming mga libro na pinagbebenta sa labas. Pero paano yung kung kayo ma-encourage na bilhin yung aking libro, eh hindi nyo naman ako kilala. So I will associate myself to a person na kilala sa industriya. Okay? And I will use his or her influence para ma-influensyahan din ako, para ikaw, itry ko yung libro ko. Okay, so pwede niyong gawin yun. You look for someone in the industry na who is prime, who is more rich than you, and then, syempre, kailangan mo magpaalam sa kanya, hindi mo kailangan gamitin yung pangalan niya na hindi niya alam. So, yun ang isa, ethical advice yan sa mga gusto magsulat ng libro. Next slide please. Ayan. So dyan na ako nag-umpisa, nakapambahay, okay? And then, I started to learn Facebook ads. During the start, Facebook ads is just an idea to me. Sabi ko, paano ba talaga kumikita sa Facebook? Di ba libre ka namang nakapag-Facebook? Tama? Pero bakit nasusustain ang Facebook yung platform? Paano sila nakapagpasweldo sa mga tao nila? Kasi ginagamit nila yung pera namin, yung mga advertiser. Para libre mong makuha yung Facebook, nagbabayad ako to sustain their business. Okay? At nagbabayad ako by means of the ads. And then in the ads, maraming mga complicated terms na hindi ko madidiscuss in a 40-minute talk. Pero my goal right now is just to give you the idea na pwede nyo siyang matutunan. So nag-start ako sa YouTube University. Okay? Yung mga libreng contents, okay? Nalaman ko ano yung campaign, anong magandang ads, ano yung mga words na ginagamit. And mind you, it's changing every week. Okay? Ang Facebook every week, minsan every day pa nga, mabilis magbago yung platform, yung algorithm. What's working right now, baka bukas hindi na siya next slide please. So isa rin sa pwede niyong gawin when you are just starting, even hindi kayo author or nagbebenta lang kayo, halimbawa ng random product, testimonials from other people and review. So ito, nakaset ko sa website, automatic to, na halimbawa, ano pangalan mo? Si Jillian. Jillian, okay. Si Jillian bumili ng libro ko today. Hindi alam ni Jillian, after 10 days, magsasend ako ng email sa kanya, automatic. Anong laman ng email? Hi Jillian, nabasa mo na ba yung libro? Could you mind send me a book review? Tapos in exchange, bibigyan kita ng 5% discount sa kasunod mong pagbili. And that's automatic ha, hindi yung kailangan ko pang bilangin yung 10 araw. Pwede ko siyang i-send ng automatic. At ano yung premyo sa aming nagbebenta ng libro? Nakakakuha kami ng book reviews na libre. Okay? At sa mga book reviews na yan, 5 star, 4 stars, okay? Ginagamit namin yan, mga advertisers, para makapag-create kami ng content. At para ma-ads din namin na, oy, may nagbabasa ng libro ko, na bago yung buhay niya, try nyo rin. Okay?
hindi, kasi pag nasa internet ka nagbebenta, hindi ka naman kilala ng tao, di ba? Ibibili ka lang sa tao na kilala mo at pinagkakatiwalaan mo. But the point here is to lessen that friction. Para makabenta ako sa inyo, gagamitin ko yung mga reviews na binibigay sa akin continuously, and then I will show that into the ads or in the ads para maka-convert ko yung audience or ma-encourage ko kayo na, hey, bumili kayo sa akin kasi nag-work to sa buhay niya. Okay? Again, in Facebook, bakit mas maganda siya? Highly targeted. Okay? Kung gusto ko magpakita lang ng aking ads sa Ate Mona ng Quezon kasi nagbebenta ko ng milk tea sa Ate Mona, kaya ko siyang gawin sa Facebook ads. Hindi ko dapat ipakita sa mga nasa Manila. Bakit? Hindi ko naman sila mabibigyan ng milk tea doon eh. Kasi nandito yung tindahan ko. So para hindi sayang yung 100 pesos ko, okay, pakita ko lang siya sa Ate Mona ng mga tao, sa Ate Monaning. And you can do that in Facebook, specifically in targeting. Okay, next po. Yan. So ito yung nangyari sa tindahan ko. July 2020, when I started, after 6 months, I was able to scale the business 187,000%. Okay? Imagine, nasa kwarto lang, tapos kumikita ka ng ganyan. Diba? So, hindi ko kailangan ng lumabas ng bahay. And that is just ebook. Okay? And my store, because of that, became one of the top 1% worldwide pagdating sa traffic. Ang daming bumibisita doon sa website nila. Okay? So, next. And then also, during 2021, naging ako sa isa sa top 30 VIPs sa South Luzon. Ang dami ko kasi pinapadalang parcel. Okay, so binigyan nila ako ng award for that. And then meron yung mga incentive kasi sa mga courier. Next please. Ayan. So ito yun, naging top 1 ako because of that book. Okay? Gamit lamang yung Facebook ads and also a website. Okay? So next tayo. Ayan. Yung naging kliyente ko, meron din kasi akong tinutweeting, di ba? Messenger. So basta ako yung magsiset up. And then one of my clients during that time was able to earn in 4 months around 500,000 pesos. 533,000 pesos. Gross income ha. Wala pa dyan yung net sales. Hindi ko na alam kung magkano yung neto niya. Kasi ang kaya ko lang sa aming partnership agreement is yung gross income. Magkano kinita niya? Kalahating milyon, 4 na buwan. Magkano ginastos niya sa ads? Around 260,000 pesos. So na times 2 ko yung kanyang potential o yung kanyang earnings. Kumbaga, ang battle cry dyan, bigyan mo ako ng piso. Babalik ko sa iyo ng dos mamayang gabi. Kasi mamayang gabi yung katapusan ng araw, di ba? Tapos bukas, bigyan mo ako ng dos, bibigyan kita ng 4 pesos bago matapos yung araw. Paano ko nasabi? Kasi na times 2 namin siya. 250,000 and then ang earnings is kalahating milyon in 4 months. Next please. Yung same client ko na yon, also an offer, became a millionaire in 6 months. Dahil lang sa ads. Nag-spend na kami ng almost kalahating milyon, tapos ang pinita niya 1.1 million sa pagbibenta ng libro. Narinig ko na to dati, 2003 na nag-aaral pala ako magsulat ng libro. Minsan sasabi, hindi ka kikita pag naging author ka. Hindi naman totoo. May mga authors na nakumikita sila ng malaki because they believe in their message. Okay? Pero hindi to yung primary goal natin na bakit tayo nagsusulat. Secondary purpose na lang talaga yung kumita. Bakit? Kasi yung kliyente ko, hindi naman malaki yung markup niya. Okay? Kumikita lang siya ng 100 to 200 pesos per copy na nadidistribute niya. Yun lang yung pinakang neto niya. Kasi malaki rin yung cost niya sa ads na lang, sa shipping, sa pagbabalot, sa tao, sa virtual assistant. So hindi ko talaga alam magkano neto niya. Okay? Pero minimeasure ko lang is yung gross sales. Alright? So yung itong kliyente na to, na-interview na siya national and international because of the exposure na ginagawa namin. Next po. Another client, in less than 12 months, were able to scale their business up to 12 million pesos in sales. Magkano ginastos namin? Mga 6 million pesos. So malaki na yung nakuha niya Facebook sa amin, 6 million na, di ba? So yun yung ginagamit niya para makuha niya yung platform ng free. And in return, kasi maganda yung bigay ni Facebook sa amin na opportunity, hindi kami tumitikal sa kanya. Hindi kami umaalis sa Facebook. Kasi kumikita kami di ba? So tuloy-tuloy lang siya.
And in ads, pag nakita mo na yung winning category mo or winning potential mo, yun na lang yung palalakasin mo. Okay? So sa umpisa, marami kang test na gagawin. Just like experimenting in an investigatory project. Hindi naman unang beses pa lang success na agad yung project mo, di ba? So in ads also, we do that experiment as well. We do testing. Anong color yung magko-convert, anong message yung kailangan namin sabihin, anong picture yung makakapukaw sa tao, okay? And keep in mind, in Facebook, hindi nyo goal yung magbenta, okay? Ang goal nyo sa Facebook muna is paano i-click ng tao yung aking ads. Kasi kung yung goal nyo magbenta, hindi yun talaga. Bakit? Kasi ang Facebook is social media platform. Yung tao pumunta sa Facebook para makipag-marites, diba? Makipag-update, mambash, okay? Hindi siya nasa Facebook para bumili ng product. Kasi kung gusto niyang bumili ng product, pupunta siya sa Shopee, sa Lazada, sa Amazon, sa TikTok Shop. Pero nasa Facebook siya para makipag-socialize, tama? Eh kung ang aking tono sa Facebook ay magbenta, malabo yun. Kaya ang Facebook, ang goal ko lang bilang advertiser, paano i-click ni ate yung ads ko. Okay? At ang bentahan nangyayari saan? Sa aking website. So dalawang platform yung nagtutulungan. Isang ads, saan ang bentahan? Doon sa aking website. Kung saan yung aking website, nandun na yung add to cart, nandun yung purchase, nandun yung enter your code para magkaroon ka ng discount. Alright, so next slide please. Ayan. So itong mga sinasabi ko sa inyo, yung success lang yung nakikita nyo siguro ngayon. Pero hindi nyo pa nakikita ano yung mga struggles din. Hindi lahat ng campaigns successful. Hindi lahat ng mga ads nagko-convert. Okay? Kaya you need to do testing. Continuous testing. So yung nakikita nyo lang yung success, pero hindi nyo alam ilang beses bang nagpuyat, di ba? Ilang piso din yung na-burn nang walang bumili, ilang bash din yung natanggap ng author o ng creator. And mind you, when I was just starting, may mga nagko-comment sa ads ko na hindi daw totoo, scam daw yung product ko kasi stock market. Meron daw siyang stock market pero hindi daw niya na-monitor. Na-scam daw siya. Hindi ko naman kasalanan yun. Okay? So, it's a combination of good and bad inside the platform. Alright? Next please. Yan. Kasi pag yung negosyo nyo ngayon ay wala sa internet, time will come, yung negosyo mo magsasara. At napatunayan yan during the pandemic. Sa totoo lang, sino yung mga kapwa-authors ko dito na may experience na magbenta ng libro? Ayan. Sa totoo lang ha, pag nagbenta ka ng libro, in my experience, I don't know with other authors, nakaranas ako magbenta ng libro inside National Bookstore, inside Fully Book, inside St. Paul's, Pandayan. Kinuha namin yung malalaking retailers sa buong bansa. Okay, unang 2 libro ko, nandun ako. Pero napansin ko, ang laki-laki ng cost. Sobrang companies, after 8 months, 12 months na. Diba? So kakailan mo magagamit? Wala na, minsan 1 taon na, wala pa sa'yo yung kinita mo. Okay, tapos maliit lang yun. Pero nung inilagay ko siya sa internet, hindi na ako naging dependent doon sa malalaking bookstores. And I decided to be independent already. Okay? Nagtayo na ako ng sariling publishing company. Yung iba kasi pa nagtatanong, magkano ba ang kailangan ng puhunan sa publishing? Ang totoo lang, registration lang ang kailangan nyo. Pag-register lang ng business nyo sa gobyerno, yun lang ang puhunan. Kasi akala nila yung publishing, kasama yung printing, kasama yung pagpapaprint ng libro. Hindi. Publishing is just the term na binibigyan ka ng karapatan na i-publish or isilang sa mundo yung libro mo. Okay? Kaya kailangan mo ng publishing company. Okay? Para makapasok ka rin sa mga bookstores, kumbaga sila yung incubator mo, sila yung mag-aalaga, o yung company yung mag-aalaga sa'yo. Okay? Yung printing, yung pagpapaprint ng libro, bukod ang kausap natin doon. Okay? Bukod na company yun. So sa publishing, bukod pa yung nag-e-edit ng libro, nagbabayad din tayo sa kanila. Okay? So merong mga editor na magagaling, per word yung bayad sa kanila. Minsan 30 centavos to 60 centavos, even 2 pesos per word. Eh kung may 20,000 words ka, yung libro mo, yung manuscript mo, hindi 40,000 agad yun, editor pa lang yun. Diba? Pero when you learn how to do this by yourself, DIY, do it yourself, malaki yung matitipid mo. At
DIY ko na lang siya. Pero nung una, hindi ko kaya kasi wala akong experience. Pero nung nakadalawa 3 libro na ako, ito lang pala yung secret. Ito lang pala yung sikreto. So dinuduplicate ko na lang siya. So next, please. Next ulit tayo. Ayan. So data is the new oil. Ang maganda, pag nag-advertise kayo online, nakakuha kayo ng data. Okay? For example, sabi ng aking data, 80% ng bumibili sa akin babae. Okay? Bakit kaya ganon? So nag-research ako, kaya pala babae yung maraming bumibili sa akin. It's because in the Philippines, mas marami pala talaga sa populasyon natin yung babae. Kita niyo naman pag sumisimba kayo, halimbawa, di ba puro matatanda na yung babae sumisimba, pag yung lalaki, di ba? Kahit dito, bilangin nyo, pwedeng mas madami yung babae. So that data is telling me, karamihan ng buyers ko babae. So anong gagawin ko sa ads ko? Kailangan may feminine touch. Okay? Kailangan may colors na para sa babae. Okay? Kailangan ng model ko babae. Okay? May lalaki din. Pero 3 out of sa 4 na ads namin, 3 doon babae, 1 lang yung lalaki. Kasi may male buyers pa rin naman ako. So next please. And the answer is in the question. Okay, next po. Ayan. So meron ka na bang ginagamit na social media account para sa iyong product? Kung wala pa, it's time for you to do it. Okay. So ganito, for the last few minutes, I will summarize everything about Facebook ads. Okay ba yun? Ayan. So ganito nangyayari. Facebook is a bidding platform, tama? So, kuha lang ako ng isang taong example. Okay, halimbawa ito yung newsfeed niya. Okay. So sa newsfeed niya, marami akong makikita ng information and misinformation as well. Tama? Yung kanyang newsfeed is hindi kagaya ng newsfeed niya at hindi rin kagaya ng kanyang newsfeed. Magkakaiba yan. Diba? Depende sa interest niyo. Okay? Ngayon, sa Facebook, sabi ko nga kanina, nagbabayad ako para ipakita yung ads ko sa inyo. Nagtitake ako ng risk para makita niyo yung ads ko for a couple of centavos, for a couple of pesos as well. Okay? So ngayon, alam ni Facebook yung interest. So isa-set ko doon, stock market. Makita mo yung aking interest, yung aking product sa mga tao na mahilig sa stock market, for example. Pwede ko rin iset doon. Ipakita ko yung aking product sa mga taong mahilig sa libro. I will just type books. Okay? So from there, makikita ni Facebook, ang sinet kong interest is stock market and books, tama? So sa 5 ito, halimbawa sa 5 sa kanila, 2 lang yung ang interest sa stock market. So hindi na nila makikita yung product ko, sila lang yung makakakita. Good or bad? Good thing for me kasi tipid eh. Hindi na ako magbabayad sa inyo kasi hindi rin naman kayo bibili. Hindi naman kayo interest sa stock market, hindi rin kayo reader. So sa 2 na lang, sila na lang yung i-compete ko, diba? And then mind you, may iba pang products available online. Hindi lang yung libro ko, marami pang stock market materials online. So sa Facebook, ginagawa namin yon. Tapos kukunin ko yung winning product or yung winning ads, sorry. Maglalagay ako ng mga 4-5 variations ng ads, image, okay? Pwedeng may libro doon, pwedeng may mukha ko, pwedeng may mukha nila, pwedeng may mukha ng ibang tao, pwedeng yung mismong mukha ng libro, o pwedeng iba, okay? And then from there, ita-test ko, alin yung pinaka magko-convert. May data ako makikita doon, oy, itong image 1, 5 ang bumili. Yung image 2, 1 lang ang bumili. So ano ang winning ko? Image 1 o image 2? Image 1. Tapos yung image 1 pala, pagtingin ko si Ian Veneracion pala yung doon, kaya maraming bumibili. Okay? So anong gagawin ko sa ads na may Ian Veneracion? Kasunod ko, scaling. Maglalagay ako ng mas maraming budget doon. So kung dati ang budget ko lang ay 100 pesos, itry ko ngayon gawin ko 200. Paano ko nalaman yun? Because of testing. So kailangan yung gumawa ng mga ads na maraming variations. Okay? Sometimes videos as well. Mga videos na in less than 10 seconds will explain tungkol saan yung aking product. Okay, so yun ang mahalaga doon. And then I will just scale this. Darating ang time na hindi nabebenta yun. Darating ang time na mauubos na yung impressions o darating yung time na magsasawa ang tao doon. So ano kailangan kong gawin? Gagawa ako ng bagong ads. Okay?
And then sa paggawa ko ng bagong ads, I will launch again the same campaign. Okay? So marami kayong pwedeng gawin inside Facebook. Ano? Sa Facebook, meron tayong tinatawag na interest targeting. Ang tawag doon, ipapakita ko yung aking product depende sa interest nyo. So sabi ko kanina, stock market. So kung interest mo stock market, alam ni Facebook yan kasi nag-research ka about stock market. Pwede ko rin ipakita yung ads ko sa mga tao na they call it look alike o kaparehas ng behavior ng lahat ng bumili sa akin. For example, lahat kayo dito, let's say 50 people kayo in this one workshop room. Lahat kayo bumili ng libro ko. So anong ibig sabihin nun bilang advertisers? Oy, itong 50 na to, ang galing mabudol. Diba? Kasi interested sila sa stock market. So anong gagawin ko? Lahat ng data nyo, email address nyo, cellphone number nyo, which is nasa Facebook, hindi ko alam yun ha, si Facebook ang nakakaalam, kukunin ko yun lahat in one click. Okay? Diba nakakatakot? 50 email address, libre kong makukuha in one click. Tapos anong gagawin mo kasunod? Facebook, maghanap ka ng 1 milyon na tao na kagaya nilang behavior. Kasi sila yung buyers na 50 madaling mabudol. Maghanap ka pa ng 1 milyon sa buong Pilipinas na kagaya nila. And din yung ginagamit namin. Paano nalalaman ni Facebook? Kasi 5 hours kang nasa social media, 10 hours kang nasa Facebook, ang dami-dami nilang data inside. So ang trabaho ko lang bilang advertiser is to command Facebook, hanapin mo tong mga tao na to. Okay? For example, kasi 50 kayo dito. Okay, sabihin natin conversion ko kalahati. So 25 na tao hindi bumili. Okay? Pwede kong sabihin din kay Facebook, Facebook, yung 25 na tao na to, sasama-samahin ko ha. Okay, yung kanilang data. Tapos maghanap ka ng 1 milyon na kagaya ng 25 na tao na yon. Pero ang gagawin mo, wag mong ipakita sa kanila yung ads ko kasi hindi naman sila bumibili. Exclude sila. So ano ibig sabihin nun? Eh, hindi ko naman sila nabubudol eh. Bakit pa ako gagastos sa kanila? So nakakatipid ako bilang advertiser. So yung budget ko, let's say 2,000 pesos per day, very efficient siya. Bakit? Kasi ang nakakakita lang yung mga taong interested talaga. Pero hindi yun nangyayari sa totoong buhay. Kasi machine pa rin siya. Technology pa rin. Sometimes meron pa rin mga pagkakamali. Okay? Minsan may nagko-comment sa akin, mga taga-China, taga-Taiwan, taga-Japan. Hindi naman ako nag-ads dun sa mga lugar na yon. Pero nakakarating sa kanila accidentally. Kasi nga, it's a big platform, bigyan natin ng room for errors pa rin. Okay? So, yun ang nangyayari doon. And then, you need to work on your website as well. Okay? Pag mag-a-ads kayo sa Facebook again, kailangan may pupuntahan yung tao. Okay? Nakita nga nila yung product mo. Pag-click nila, hindi naman nila alam nasan yung add to cart mo. Di ba? Paano nila bibilhin yung product mo? So, kailangan mo ng website for that. Kung wala kang website, pwede rin inside Messenger. Napapansin niyo yung Facebook Messenger ngayon? If you are owning a page, pwede ka mag-create ng order. Diba? Tapos mark as paid mo, then mark as ship. So nakukuha din ni Facebook sino yung mga taong kagaya nun. So kahit wala kang website, pwede ka magbenta inside the Messenger. And then sa Messenger mismo, makikita nyo, meron din tong portion na may mga nag-ads kayong nakikita. Diba? So pwede rin kayong mag-run ng ads dito doon. Pwede kayong mag-run ng ads sa platform na yun. So marami, Facebook is just one of the social media na pwede nyo gawin, platform, para magbenta kayo ng product. Again, marami pang platforms. May TikTok pa rin, may LinkedIn, may Instagram. Ako, I do Facebook and Instagram kasi yung TikTok, medyo ibang knowledge yung kailangan ko. Yung Google, ibang advertiser yung kinokontak ko kung kailangan ko ng Google Ads o kailangan ko ng TikTok Ads kasi magkaibang platform sila. Pero for now, as we speak, Facebook is still the #1 in terms of global reach. And in terms of potential sa mga clients, Facebook pa rin may pinakamaraming users. So, ibig sabihin, more users, more potential customers. So, pwede kayo magbenta anything online. Okay? Be it a physical product, be it a digital product, be it a webinar. Nag-try kami. Webinar a month ago. Okay, for only 400 pesos, attend ka ng webinar. Yun. Tinry namin, nagbenta kami ng webinar. And then in return, pinapadala namin yung link ng Zoom para makapag-attend sila ng webinar.
So yun, pwede rin kayo magbenta ng mga ganun online. Not only physical, but also digital products as well. Okay? I have friends na mga binibenta nila yung mga designs nila, and then nagpapatulong sa akin sa ads para ma-distribute yung kanyang product online. Okay? So, if you will be a media buyer, a Facebook media buyer, magkano ba yung average if you will be hiring a person like me on a monthly basis? Okay? Sa ating mga participants sa ating pagdinig na maintenance software. So, kailangan natin yung mga directions sa harap for opportunity for our participants. And also, we're calling on ayun, disclaimer na po sa lahat ng candidates sa mga magulang. Carol! Oo, musta? Hi ka muna sa video, hi! Sa mga magulang po ng ating candidates, kindly give your contact information sa ating program heads dito po sa video and after para po mapag-usapan na ako at your individuals. Okay? Certificate of participation is given to for participating in the So, we will go on ang pagkakasunod-sunod sa kanyang mga RFP. Okay? First, this certificate is given to Certificate of participation is given to Merlans Duo and Awali.